Miss Catherine Bernardo, may ipinaglaban at Mr. Alden Richards. Ano nga ba ang mahalagang natutunan sa kanyang pakikipaglaban sa buhay? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Abay, hanggang sa ngayon ay usap-usapan pa rin ang katatapos na PGT or Pilipinas Got Talent na Grand Finals, kung saan una pinag-usapan si Catherine dahil sa di nakabog sa box office. Muli na naman kasing pararangalan si Catherine Bernardo bilang phenomenal box office queen ng Philippine Cinema sa 53rd edition ng Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Fund or GMMSF. Hindi nga nakabog sa pagiging box office queen si Kat, ha. Bali ito ang pangatlong beses sa pagiging phenomenal box office queen ng Star is Asia Superstar. Bukod pa riyan ang dalawang box office queen awards niya. At kung susumahin, mayroon na siyang total of 14 Guillermo Mendoza Memorial Trophy sa loob ng 10 taon. Every year kasi siyang kinikilala dahil sa lakas ng power niya sa takilya. Kung matatandaan, unang kinilala sa phenomenal box office stars Kat kasama si Daniel Padilla noong 2019 para sa movie nilang The House of Us. Magkasabay silang na-elevate ni Dij from box office king and queen to phenomenal box office king and queen dahil sa last movie nila together. Kaya naman talagang waging-wagi itong si Miss Catherine Bernardo, ano, sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Pero nagtrending din po itong si Miss Catherine dahil po sa kanyang matinding pinaglalaban, ano. Ipinaglaban kasi si Cardong Trumpo ni Catherine, matalas na mata sa may talent. Kasi nga naman parang ang dami pong mga nagki-question sa napili, no, na parang pumasok sa Grand Finals na si Mr. Cardo Trumpo. Ibinida ng netizen ang ginawang pagtatanggol ni Catherine Bernardo sa Pilipinas Got Talent Season 7 Grand Winner na si Cardong Trumpo noong judges call. Viral na ngayon ang sasabing clip kung saan pinili nga ni Kat na pumasok sa semifinal si Cardong Trumpo pero kinontra ng isa pang judge na si Freddy or FMG Garcia. It isn't sensational enough, sabi ni FMG. Really, I was so fascinated, sagot ni Kat. Pangkontra naman ni FMG, kailangan malapit ka doon sa performance for you to appreciate it. Magtatanggol naman ni Kat, but isn't that nice na makapasok siya sa semifinals at ma-introduce natin sa iba yung Trumpo. Pumasok din si Donnie Pangilinan sa usapan at sinabing pag-usapan na lang natin, magboto na lang tayo. Sinang-ayunan naman ito ni Kat at FMG. Sa nga ng mga netizen, kung hindi nila nilaban si Kat si Cardong Trumpo, ay wala tayong grand winner na malakas na panlaban sa mga franchise ng Got Talent sa iba't ibang bansa. May mga matangaraw si Kat sa pagkilatis na magaling at world-class na talent at mahusay nitong magnagampanan ang pagiging judge ng nasabing show. Masayang-masaya naman si Kat sa pagiging grand winner ni Cardong Trumpo. Sabi niya, "Oh my God, my heart. Ang saya-saya lang ng puso ko. I think Pilipinas na ang nagsabi na at nag-decide, hindi lang kaming judges, kundi ang buong Pilipinas na deserve ni Tatay Cardo." Say ni Kat sa interview niya sa kanya after ng final showdown ng Pilipinas Got Talent Season 7 na naganap nitong linggo, June 22 sa The Theater and the Soler sa may Parañaque City. Wish ng mga viewers na makabalik si Kat bilang judge para sa next season ng Pilipinas Got Talent. So ganito po yung kumbaga natuwa si Miss Catherine kasi yung pinaglaban niya talagang nanalo, 'di ba? Isa kasi yan sa mga ipinaglaban niya. Pero base naman po sa interview ni Mr. Alden Richards kung saan meron din siyang ipinaglaban. Panoorin natin ito. That you have. It's also part, yung pinagdaanan mo, is also part of where you are now. Ayoko kasing isipin, Tita Rose, na parang kabayaran siya sa lahat ng mga binigay sa aking blessings nila. Ayoko siyang ilagay sa ganung konteksto. Marahil, meron lang mga aspeto ng buhay ko na feeling ni Lord na kinakalimutan ko in terms of myself. Na parang masyado, siguro sabi niya masyado kang available lagi. Masyado mo nang tinatabi yung sarili mo. Kagaya nga nung sinabi ko po sa interview ko sa 24 Hours kay Nelson Canales, no?
Wala namang problemang tumulong talaga. Walang problema. Bigat kita eh. Yes, tita. Pero lahat ng sobra masama. Sumobra po yata ako dun. Sa tulong. Sa pag-prioritize ng ibang tao. Sa sasantabi ng sarili. Naisip ko nga, siguro hindi ka sa may mga tao kung pinagkatiwalaan na ano ba? Siguro, partly yes, but it's really more of yung value ko na ubos dahil masyado ko siyang binigay. Kasi pag meron kang binibigay, meron pinanggagalingan yun. And kung may pinanggagalingan yun, maaaring maubos siya. Dahil si Lord lang naman ang infinite. And I'm glad na narinig ko yan sa'yo ngayon. So ngayon, hindi ka na mauubos. Kasi yung minori ko yung makakamaubos. Alam ko na, tita. Hindi ko na ulit isi-set up yung sarili ko sa isang sitwasyon na alam kong doon ang punta. Yun yung naturo sa akin nung panahon yun na sobrang depressed ako. Kung itatranspose po natin ang ilan sa mga statement nitong si Mr. Alden Richards, sinasabi niya na natutunan niya na piliin muna first ang kanyang sarili bago niya isipin ang iba. Kasi isa sa mga nagpalubog ngayon or parang naramdaman niya yung feeling of depression nang ibigay niya ng buong buo ang tiwala niya sa mga taong akala niya ay mapagkakatiwalaan. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, comment down below. And for that, narito naman ang ilan sa mga reaksyon ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin si Miss G's Fun. Sabi niya, depression talagang aabutin sa problemang kinaharap ni Alden last year. Mabuti nga at nakaya pa nitong dalhin at hindi nahalata ng publiko until siya rin ang nagbulgar. May aral din namang dapat matutunan siya. Total, makadiyos naman siya. Lalahanin lang niya ang salita ng Diyos. Dapat tayo makontento sa kung ano ang meron tayo. Hindi masama ang mangarap na umasenso ang buhay, pero ang maghagad ng pasobra ay di na naayon sa turo ng Panginoon. Matuto tayo makontento at magpasalamat sa kung ano, no, yung ating pong ito yung kanyang buong statement. Pero ang maghangad pa ng sobra ay di na naayon sa turo. Matuto tayo makontento at magpasalamat sa kung ano ang meron tayo. Sa ganitong paraan ay magkakaroon tayo ng peace of mind. Mayaman na naman siya, artista pa rin naman siya. At the same time ay negosyante pa. Marahil kaya ganito ang attitude niya dahil nagsimula siya na hirap din sa buhay. Pero dapat siyang magmuni-muni. Ang tunay na kaligayahan ay di makakamit lamang sa kayamanan sa lupa. Payo ko lang sa kanya na alam naman nating lahat na mabait na tao, no? Mabait na tao itong si Alden Richards. And payo ko lang, alam naman nating lahat na mabait na tao si Alden. Kailangan lang niya mag-isip ng malalim at lumapit pa ng konti para sa ating may kapal. Actually po, pagkatapos ng kanyang ma-share na experience niya, nung nakaramdam siya ng sobrang depression na, no, dahil sa mga naganap sa kanyang buhay, hanggang sa lumabas na parang dinadawit siya sa isang napakalaking scam na hindi naman niya, wala naman siyang kinalaman. At yun talaga masasabi mo kahit sinong taong malakas makakaramdam po ng ganoon dahil syempre malaking pera po yung pinag-uusapan, 100 millions. And sabi ni Mr. Renato, sometimes nakatulong din talaga kaya tanggapin, learn from it. Yun, matindi mong panglaman sa depression. Ika nga, it's okay not to be okay. Soon enough, makaka-recover ka. And prayers, big help talaga para sa recovery. Ayan. Yun naman yung nakikita natin kay Mr. Alden Richards. At hindi niya naman pong ipinagdamot sa marami kung ano yung mga pinagdaanan niya. Maaaring may mga same people na nakakaranas ng mga naranasan niya, kaya po talagang ibinahagi niya yon sa publiko. Another, sabi po ni Miss G, nakapanood ako ng interview kay Alden at nakarecover na pala siya sa pinagdadaan ng depression. Wala daw nakatulong sa kanya kundi ang sarili rin niya at ang Panginoon. Ang naging problema raw ay masyado siya naging mapagbigay. Alam naman natin na napakamatulungin talaga ni Alden, to the point daw na nauubos din ang pinagkukuhanan niya. Well, another lesson learned. Hindi masama, no? Ito yung ito assessment niya na hindi masama na maging matulungin talaga si Alden to the point daw na naubos ang pinakopmel. Another lesson, hindi masamang tumulong pero piliin din ang tinutulungan. Ang sobrang kabaitan ay pwedeng abusuhin. Pero ang sabi niya, hindi naman daw siya nagsisisi sa pinagdaanan niya. Ang depression ang nangyari sa kanya. It's okay not to be okay, minsan love life. Ayan. So, salamat po sa inyong mga comments. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.